Kasi noon, pag sinabi mong kakain na tayo, sabay-sabay, dudulog na diyan sa hapag. Ngayon, tawag na ng tawag yung nanay, hindi pa lumapit. Pagdating naman sa mesa, magtatanong kung ano daw ang pagkain, anong ulam. Kung ayaw, hindi ako kakain. Ganito ang gusto ko. Grabe, no? Grabe talaga. Grabe yung pagbabago ng panahon. Talang kami noon, nung maliliit pa, kung ano ang nandyan, kainin mo na yan, walang reklamo. Oo, yung pangarap ko na maging isang professional security, yan ang pinakapangarap ko. Oo. So, kumbaga, no, yung puso mo ay sobrang panatag na talaga. Oo. Na kahit isa sa mga anak ko, nabigyan ka ng isang alaala ng panghabang buhay mong dadalhin. Nabili ngayon, no, ikaw po ang itinutulong na medyo matanda na sa amin dito, no, sa ating barangay. Sa nakikita niyo po ba, ano ang pagkakaiba ng mga klase ng anak ngayon sa mga klase ng anak noon? Ay, malaki ang pagkakaiba. Kahit sa aking mga apo. Excuse me. So, ikumpara mo sa kanila ng mga bata pa sila at saka ngayon ng mga apo ko na maliliit. Malaki ang pagkakaiba. Kasi noon, pag sinabi mong matulog sila sa tanghali, matutulog yan. Ngayon, pag ayaw nilang matulog, lalabas ng bahay. Saka may cellphone na ngayon, di ba? Kumakain niya, naka-cellphone. Noon, walang cellphone. Talagang nakatutok sa pagkain. Kaya, malaki ang pagkakaiba. Saka sa pag-uugali, ibang-iba. Ibang talaga, no? Iyan ba ay, ano man ay bilang, yung pagkakaiba na yan, no? Dahil may epekto yung makabagong teknolohiya ngayon, yung makabagong panahon. Yan po ba ay, minsan, kinalulungkot mo na, paano kayo mga apo ko na napabilang sa ganitong makabagong panahon at naiiba? Oo, worried ka po ba, puso mo? Talagang mag-worried ka. Oo. Kasi hindi mo naman maibabalik yung dati. Yeah. O kasi kami ni Gilay, no, iba ang kinalakihan namin sa pagdidisiplina. Kapag sinabing matulog, tulog. Ngayon, hindi na. Kami noon, pag sinabi, sunod. Bawal makipag-usap, no? At kung may mga matatandang nag-uusap, bawal kang umektra. Mga ganun yung mga, ngayon ilan na, no? Gilay, ikaw bilang guro ngayon, ikaw ay tinutuloy ng ina, no, ng mga bata, ng mga bagong bata ngayon. At ikaw ang salamin nila ngayon ng kanilang paghubog ng karunungan. Paano mo mailalarawan ng mga bata ngayon na mga tinuturuan? Napakalaki talaga ng pagkakaiba noon sa atin at sa mga bata ngayon. So, anong pinagkaiba? Anong specific na katangian natin noon ng mga bata tayo at katangian ng mga bata ngayon? Sa minsan sa pag-uugali, di ba? Tayo noon, pag dumating habang wala pa ang mga guro, naglilinis na tayo. Pagdating nila, nakaupo na tayo. Ngayon, yung mga bata, pagdating ng guro, nakaupo na sila. Pero mas napakarumi. Kailangan mo pa talaga silang gabayan. Oo. Pero kahit ginagabay mo ba, nagiging routine o nagiging kasama na sa pang-araw-araw nilang pagpasok na ganun dapat. Pag bago dumating si ma'am, malinit na, hindi pa rin. Kailangan talaga. May ibang bata, pero may iba na, kailangan mo pa talagang pagsabihan. Oo. Gilay nung bata ka, pinangarap mo ba talaga maging guro? O sadyang ito lang ang naging sandigan mo dahil alam mo na dito, maibibigay mo ang pangarap ng nanay mo? Pinangarap ko na din noon na maging guro ng bata pa. So, guro talaga. So, ako naman mga Kapilipino, no, naalala ko talaga, pangarap niya maging guro talaga. Ako naman ay pangarap ko maging abogado. Abogado, magkakaiba kami noon. Gilay, kapag naalala mo yung kabataan natin, ano yung unang pumapasok sa iyo ngayon na tayo ay pinaghihiwalay na ng kanya-kanya nating mga pangarap sa buhay? Siyempre na minsan lalo pag di ba doon sa sa school, may lugar doon ngayon na yung pag-recess, di ba? Nandun nga nagraramparang. Minsan natatawa na lang ako. Oo. Pag yung mga kalokohan, no? Yung mga batang loko-loko din, di ba? Belen, marami na yung umaalis, no, sa mundo. And
tanggapin natin, masakit man isipin Oo. na talagang marami ng kakilala nyo, kasabayan nyo yung unti-unti nawawala. At kasama na dun yung mama ko. Diba? Ano po ba ang hinahanap nyo? Nasamahan ninyo ng mga matatanda noon, tapos yung mga nakakasama mo ng mga bagong henerasyon na papalit no, na pagtanda. Ano, yung maging, ano ba yan? Close sa isa't isa. Maging maayos ang pagsasamahan bilang isang senior citizen. Oo. Diba? Walang samaan ng loob. Diba? Kahit minsan, parang gusto mo nang magalit, pero pinipigil mo rin. Oh. Kasi di ba ano po ba ngayon, mga senior ngayon, ang senior ngayon nagsisimula daw sa 40, no? 40. Senior na. Yeah, senior na daw, di ba? Okay. Manay bilang 3 lalaki, lahat may pamilya. Oo. Lahat 'yon hindi maiiwasan ang mga bisyo, no? Ano po ang ginagampanan nyo ngayon? Na bukod na sila ay may sarili ng pamilya at bumuo. Kapag nakikita mo sila na parang sumusobra no, sa paggamit ng kanilang mga katawan dahil sa mga bisyo, ano po ang ginagampanan nyo ngayon? Kayo po ba ay ang mga anak ng lalaki ay bukas pa rin sa opinyon na nanggagaling sa inyo o hinahayaan mo na lang sila na gawin yung gusto nila? Siyempre, ganun. Bukas pa rin. Kasi dapat gabayan ko rin sila. Hindi ko sila pababayaan. Kasi mahirap naman kung pabayaan mo. Ayokong dumating sa punto na magkaroon ng problema. Kaya, laging nakagabay ang magulang. So, lahat ng 3 lalaki niyan bukas pa rin sa inyo. Kapag may problema, kapag may mga pinagdadaan ng emotional, importante po yun. No? Kasi doon po nagdudulot ng mga anxiety sa buhay, mga depression. Kapag walang nakikinig, walang lumayakap na parang kasama mo sa pinagdadaanan. Yung mga anak niyo po bang lalaki ganon? Oo, ganun sila. Gila, ikaw, gaano ka kabukas sa nanay mo? Ay, alam kong nakita ko naman kung gaano kalapit kayo sa isa't isa, no? Kayo ba na bumuo ka na ng pamilya, may mga anak ka na, no? Gaano ka bukas ang relasyon mo sa nanay mo ngayon? May nagbago ba nung kay dalaga? O mas pinalapit siya dahil may pamilya ka na? Ngayon, siguro kung mas pinalapit pa ako kasi may pamilya na ang relasyon namin. So, ikaw ba yung klase ng anak na lahat ng mga problemang marital, binabahagi mo sa nanay mo? Ang iba, minsan, ang iba, yung alam mong mauunawaan ka at hindi masisira yung pagtingin no, ng nanay mo sa partner mo, parang ganon. Para hindi siya mag-cause ng bang conflict sa inyo. Ano pa ang pangarap mo kay Manay Belen? Ngayon na kahit paano nakakaangat. Lalo ngayon no, na ginagawa ng ating gobyerno na kayong mga guro ay binibigyan priority na magkaroon ng mas mataas pa no, na sweldo. Kudos kay Senator Risa Hontiveros na nagsusulong sa Senado, di ba? Kapag yan ba napatupad yan, sa tingin mo ba, mas lalo kang makakapagbigay sa nanay mo? Siyempre, mas lalo ko ba siyang mabibigyan ng magandang buhay. Makakasupport. No? Kasi medyo may edad na si Manay Belen. Manay Belen, kapag nakakaramdam ka po ng pagod, nakakaramdam ka po na parang pakiramdam mo magkakasakit ka, at kapag iniinda mo siyang mag-isa, ano po kapag binabalikan nyo ang nakaraan nyo ng buhay pa yung asawa nyo, yung nawala, at habang pinapalaki nyo po yung mga anak mo, ano po yung bumabalik na alaala nyo kapag nilalapat mo ang iyong likod upang magpahinga? Siyempre, naaalala ko na kung may kasama ka, may mahihingang ka ng problema. Ngayon, kung nag-iisa ka, wala. Siyempre, tatanggapin mo na lang kung ano ang nararamdaman mo. Pero sabi ko, kung halimbawa ako kunin ng Diyos, nakahanda naman ako. Hindi naman ako natatakot. Kasi di ba sabi, maging handa ka lang. Darating tayo diyan, lahat tayo. Hindi ako yung klase ng tao na takot. Ayoko. Ayoko matakot. No? Gusto ko magpakatatag. Alam mo, sa totoo lang, no, sa kasalukuyan talaga, yung kamatayan, huwag natin katakutan. Kasi yun naman talaga ang huling destinasyon natin sa buhay. Maging handa. Di ba? Tanggapin at maging handa. Di ba? Manay Belen, katulad ng nanay ko, no, si mama kasi, hindi rin siya mahilig mag-share ng kanyang nararamdaman. Physical, no, kapag may nararamdaman ka.
Ikaw po ba, ganun ka rin bang klase ng nanay na kapag may dinadaing ang iyong katawan, sinasarili mo na lang muna bago mo siya ibahagi sa mga anak mo? Oo, sinasarili ko muna hanggang kaya ko. Oo. Pag hindi ko na kaya, yan, sasabihin ko na sa kanila. Pero awa ng Diyos, hindi pa naman ako nakakaramdam ng mabigat na karamdaman. Yung mga ano lang, mga sakit-sakit ng ulo lang, pero naaalis naman kaagad. Kumbaga, nakakaya i-manage, no? Nakakaya pa rin gawa ng mga herbal na mga pamamaraan. O Dilay, gaano ka kasaya nung naging isang ina ka? Napakasaya kasi syempre na na mo na kung na ikaw nga ay isang kumbaga nung naging ganap ka ng babae. Ikaw ba, Gilay, naniniwala ka na may kasabihan daw na kapag ang isang babae daw ay naging ganap ng ina, siya ay nakabayad na sa nanay niya? Hindi. Hindi pa. Siyempre, marami ka pang pagsubok na daraanan bago mo masabi na ikaw ay nakabayad na sa iyong nanay. Ito, Manay, isa sa nagbago sa kultura natin ngayon, sa makabago, yung paggalang, no? Oo. Ano po ba ang klase ng paggalang noon sa mga matatanda at nakikita mo ngayon ng yung mga mata na klase ng ginagawa ng mga bata na uri ng paggalang ngayon? Noon, iba kasi noon. Kasi, di ba, yung mga bata, pag nasalubong ka, magbibigay galang sa'yo. Oo. Ngayon, kung ano lang ang maisip nila, kung gusto nilang magmano, magmamano. Kung gusto nilang daanan ka lang dyan, ganon ang gagawin nila. Ang layo na po talaga ng pinagkaiba. Malayong malayo. Malayo. Naalala ko, no, na sabi ng nanay ko, sinabi ng nanay niya na dati ang panahon, maraming magbabago. Ikaw po ba na kasama ko ngayon, no? Kasi ang nanay ko hindi ko nakasama. Patutuhanan mo ba yung mga sinasabi ng mga matatanda noon na dati ang panahon, maraming magbabago sa mundong ito? Opo, maraming pagbabago talaga. Kasi di ba, sabi ng mga matatanda noon, nung maliit pa ako, sabi, kawawa naman kayo. Pagdating ng panahon, kung naghihirap kayo ngayon, mas maghihirap kayo sa darating. Totoo naman, di ba? Kumbaga, yung paghihirap na salita, hindi pagdating sa pinansyal. Di ba? Ang daming paghihirap. Di ba? Kalooban, katawan, spiritual. Di ba? Ang daming mga, alam mo ba, no? Mga kapilipino, malaking porsyento ngayon sa Baguio ata, no? Kung hindi ko nagkakamali, correct niyo po ako, no? Sa Baguio City, ang daming nagpapakamatay ng mga bata, mga kabataan, Pinoy. Siguro mga kulang sila sa atensyon. Dahil may pinagdadaanan sila. Kasi ang mga bata ngayon madaling ma-depress. Oo, dahil nga sa minsan sa cellphone, sa multimedia. Oo, katulad ko lang ginagawa ko yun. Naka-multimedia po ako, pero hindi pa ako nade-depress. Kasi masaya po ako minsan dito. Kasi yung mga bata, di ba, napapabayaan na ngayon ng magulang. Lagi na lang nasa cellphone. Hindi na sila nakakausap. Doon na ang routine nila, sa cellphone na lang. Ano po ang ang damdamin nyo na yung dating nagsasabay-sabay, kumain sa hapagkainan, ngayon, nakatutok na sa cellphone or television. Siyempre, nakakalungkot, diba? Nakakalungkot. Kasi noon, pag sinabi mong kakain na tayo, sabay-sabay, dudulog na dyan sa hapag. Ngayon, tawag na ng tawag yung nanay, hindi pa lumapit. Pagdating naman sa mesa, magtatanong kung ano daw ang pagkain, anong ulam. Kung ayaw, hindi ako kakain. Ganito ang gusto ko. Grabe, no? Grabe talaga. Grabe pagbabago ng panahon. Talang kami noon, nung maliliit pa, kung ano ang nandyan. Kainin mo na yan, walang reklamo. Ako naabutan ko din naman. Naabutan ko din yan, no? Lanay pa natin. Mamili. Yes, bawal mamili yan kasi pagkain yan. Ngayon, diba? Ngayon, Gilay, bilang nanay ka at nakikita yung mga anak mo na naiiba na rin, no? Pinamumulatan niya yung mga bagong panahon. Anong aral o pangaral ng nanay mo ang nais at lagi mong ina-apply sa mga anak mo?